Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd, ang tatalakayin natin ngayon mula sa Kitab At-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ito ay ang babun ash-shafa'ah. Ang shafa'a, ito ay ang pamamagitan. Gaya nga ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ay yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, balaan mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng dakilang Quran ang mga yaong batid nila na sila ay titipunin sa harapan ng kanilang Rabb na tagapaglikha, at pinaniniwalaan nila ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang babala. Pinaniniwalaan nila ang pangako ng Allah at ang kanyang babala na sila ay walang tagapangalaga na tutulong sa kanila bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, walang sinuman ang tutulong sa atin na sa katotohanan maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Na walang sinuman ang maaring mamamagitan sa kanila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sinuman ang maaring mamamagitan sa atin sa Allah maliban sa sinumang pahintulutan ng Allah. Maliban sa sinumang pahintulutan ng Allah upang sila ay iligtas sa kanyang kaparusahan. Upang tayo ay maligtas sa kaparusahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa gayon ay magkaroon sila ng takot sa Allah sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binalaan tayo na walang sinuman ang makapagliligtas sa atin, magkakaroon ng tagapamagitan sa atin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang kung ito ay pahintulutan niya. Kaya tayo ay tunay na nagmamahal sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil kabilang ito sa ating kinatatakutan na maaring sa araw ng paghuhukom ay walang sinuman ang makapamamagitan sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay hindi pahintulutan ng Allah. Kaya nga kabilang sa pinahintulutan ng Allah ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga lang, paano magkakaroon o di kaya paano natin makakamit ang pamamagitan ng ating mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi naman tayo nagmamahal sa kanya, hindi tayo sumusunod sa kanya. Kaya yan ang dahilan kung bakit tayo bilang isang tunay na mananampalataya, hindi marapat sa atin na hindi natin mahalin ang ating mahal na propeta, na ang pagmamahal na ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos, sa pamamagitan ng paggawa ng sa kanyang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paraan ng kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganito rin natin sasambahin ang Allah, sapagkat sa ganitong paraan ay dito natin may malalaman na tunay na tayo ay nagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang pagmamahal sa mga salih, yung mga matutuwid na tao, dahil sila ay maaaring magkaroon tayo ng tagapamagitan sa kanila. Ang pagmamahal sa kanila ay ang pagmamahal sa kanila sa kanilang mga katuruan, sa mga ulama, mga asatid o mga ustad, na ang pagmamahal sa kanila ay ang pagmamahal sa kanilang mga katuruan na mula sa Allah, mula sa mga mula sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahayag ng Allah, at gayon din sa mga hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganitong paraan ay maaring itong mga salih, mga ustad, mga ulama ay magkaroon ng tagapamagitan para sa atin dahil lamang sa ating pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga itinuturo, pagmamahal sa kanilang mga kanilang mga
kaalaman ay tinuturo sa atin na mula sa Quran at mula sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yun ang dahilan na kapag itong mga taong ito ay hindi pinahintulutan din ng Allah subhanahu wa ta'ala para magkaroon tayo ng tagapamagitan mula sa kanila, ay hindi ito mangyayari, bagkus ang kinakailangan lamang na magkaroon o di kaya magbibigay ng tagapamagitan para sa atin ay ang mahal na propeta, dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din na sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Qul lillahi syafa'atu jami'a. Na ibig sabihin na sinabi ng Allah, sabihin mo na nasa kapasyahan ng Allah ang karapatan niyang magkaloob ng pamamagitan. Nasa karapatan ng Allah ang kapasyahan o di kaya ang karapatan niyang magkaloob ng pamamagitan para sa atin. Ibig sabihin na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magpapasya kung sino ang pahihintulutan niya ng pamamagitan para sa atin sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom. Gayon din na sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah, "Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Sino ba ang maaaring makiusap upang makapamagitan sa kanya malibang kanyang pahintulutan? Walang sinuman ang maaari na makiusap upang magkaroon ng tagapamagitan ang mga tao maliban na ito ay pahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo bilang isang mananampalataya, minamahal natin itong mga taong ito na malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga gawain, dahil maaaring sila ang maging dahilan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang makapasok tayo sa kanyang paraiso. Sa araw ng paghuhukom ay naghahanap tayo ng tagapamagitan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain natin. Kaya yun ang dahilan na kung tayong mga tao mayroon sa atin dito sa mundo ang minamahal natin, ang mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi kapantay ng pagmamahal natin sa Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang tinutukoy na pagmamahal dito ay ang pagsunod sa kanilang mga katuruan, dahil maaaring sila ang pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na tayo ay nangangailangan ng syafa'a o di kaya ay tagapamagitan sa Allah na lumikha sa ating lahat. Gayon din na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, niya at karamihan sa mga anghel sa mga kalangitan, gaano man kataas ang kanilang mga antas, ay walang pakinabang ang kanilang pamamagitan maliban kung pahintulutan sila ng Allah na mamamagitan o tutulong. At naging kalugod-lugod sa Allah ang sinuman na kanilang tutulungan. Nangangahulugan na wala sa kanila kung gaano karami ang mga anghel ng Allah, gaano sila kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalalaman natin na ang mga anghel ang tinaguri ang pinakamataas na tagasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila ay hindi natin katulad, sila ay hindi natutulog, hindi kumakain. Lahat ng buong oras nila, segundo at minuto ay isinasamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya minamahal sila ng tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay, dahil wala silang ginagawa maliban na sundin lamang ang mga ipinag-uutos ng Allah, maliban na sambahin lamang ang Allah sa buong buhay nila. Pero patungkol sa pamamagitan ay walang sinuman ang maaaring mamamagitan sa atin sa araw ng paghuhukom maliban kung ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan tayo. Gayon din na sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Saba, sinabi nito, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min dhahirin wa la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah." Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, manawagan kayo sa inyong mga kinikilala o itinuturing bilang mga Diyos bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sila ay walang taglay kahit na katiting na timbang na kapangyarihan sa mga kalangitan o sa kalupaan. At sila ay wala ni isa mang kabahagi sa kanya roon. At wala ni isa mang umaalalay para sa kanya mula sa kanila. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Ang pamamagitan sa kanya ay walang ibubungang buti maliban para sa sinumang kanyang pinahintulutan. Kaya itong mga taong ito na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, lalo nilang pinaniniwalaan, minamahal ang kanilang pagsamba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa araw na iyon, ay sasabihin sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad na sabihin mo sa kanila, manawagan sila sa kanilang kinikilalang itinuturing mga Diyos bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, walang anuman ang maitutulong ang mga ito kung hindi ito pahintulutan ng Allah. Sinabi ni Abu al-Abbas, itinanggi daw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng sinasabi ng mga di sumasampalataya hinggil sa mga kapangyarihan ng mga pinararangalan, yung mga pinararangalan nila na sinusunod o di kaya sinusunod nila, minamahal nila bukod sa Kanya, bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sinuman, sabi nito, walang sinuman, sinabi ni Abu al-Abbas, bukod sa Kanya ang may pag-aari o kapangyarihan. Walang sinuman ang makatutulong sa kanila, sinabi ni Abu al-Abbas radiyallahu anhu. Walang sinuman ang makatulong sa kanila, tanging pamamagitan ang nalalabi. Subalit, pinatutunayan niya na ito ay tataglayin lamang ng pinagkalooban ng kaukulang pahintulot na mamamagitan tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Wala yashfa'una illa liman irtada. At sila ay hindi makapamamagitan maliban sa isang kinalugdan niya. O di kaya ay maliban sa isang kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan na walang sinuman ang mga kapamamagitan sa atin maliban na ito ay pahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi ito pahintulutan ng Allah, tunay na walang pamamagitan ang matatamasa natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay hindi pahintulutan ng Allah ang mga ito na tunay na minamahal natin. Bilang pangkalahatang kaurian ng araw ng paghukom na pinaniniwalaan ng mga di sumasampalataya, ang pamamagitan ay itinatanggi ng Quran. Ipinababatid sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa araw na iyon ay ihaharap siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpapatira pa muna siya at pupurihin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa halip na humiling na mamamagitan. Pagkaraan ay sasabihin sa kanya, tumindig ka, ngayon ay magsalita ka at ito ay diringgin. Humiling ka at ito ay ipagkakaloob, mamamagitan ka at ito ay igagawad. Yun ang sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. Ito yung sa araw ng paghukom na yon na sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kapag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pupunta doon sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala at magpapatira pa siya. Ito yung sa araw ng paghukom na napagod na ng kahihintay ang mga tao at magsasabi sila dahil sa kanilang kapaguran sa pagtayo na hinihintay nila ang tawag dito ang araw ng paghukom o di kaya yung oras ng paglilitis. At dahil sa tagal nilang paghihintay ay sila ay mapapagod, kaya magiging dahilan na sila ay hihingi sa mga propeta ng tagapamagitan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na simulan ang paglilitis. Pero walang sinuman ang mamamagitan sa mga propeta. Yung mga taong ito, bawat propeta ay pupuntahan nila mula kay Adan hanggang sa mapupunta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sasabihin ni Propeta Muhammad o di kaya ay pupunta si Propeta Muhammad doon sa trono ng Allah at magpapatira pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya
ay tumindig ka, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay magsalita ka kung ano yung sasabihin mo at diringgin, sinabi ng Allah. Humiling ka, sinabi ng Allah, at ito ay pagkakaloob at mamamagitan ka at ito ay gagawad. Kaya sa oras na yon, doon pa lang na magsisimula ang araw ng paglilitis. Dahil hihilingin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagsisimula ng araw ng paglilitis na iyon. Gayon din na sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala lahu Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atik. Sinabi, kumbaga tinanong ito ni Abu Hurairah, sino ang pinakamapalad na tao na kung saan magkakamit ng iyong pamamagitan? Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sagot sa kanya ni Propeta Muhammad, qala man qala la ilaha illallah khalisan liqalbi o khalisan min qalbihi. Ibig sabihin na ang sinumang magsabi ng la ilaha illallah, nabukal sa kanyang puso ang pagsabi nito. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idhnillah wala takunu liman asyraka billah. Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa gayon sinabi ni Propeta Muhammad, ang pamamagitan ay nauukol lamang sa mga tapat na sumasampalataya sa Allah. Ibig sabihin, yung mga tunay na sumasampalataya sa Allah. Kaya yung mga tao na hindi tunay na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, katunayan na wala silang nakukuhang tagapamagitan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang Allah, nalalaman ng Allah kung sino yung tunay na tapat na sumasamba sa Kanya at o di kaya ay sumasampalataya sa Kanya. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad, yung mga magkakaroon lamang ng aking syafa'a ay yung mga tapat na sumasamba o sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay iginagagawad sa pahintulot o iginawad sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ito nauukol sa mga nauugnay sa iba o di kaya ay nag-uugnay sa iba. Ibig sabihin, yung tagapamagitan o di kaya pamamagitan ng ating mahal na propeta o syafa'a ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga matatapat lamang na sumasamba sa kanila lamang nauukol ang pamamagitan ng ating mahal na propeta. Yung nagsabi ng tunay mula sa kanyang puso ng la ilaha illallah. Sinasabi niya ang la ilaha illallah na mayroong pagkakaintindi rito, naiintindihan niya, mayroong kaalaman dito, at ikhlas, tapat ang kanyang pagsabi nito, sinabi ng mahal na propeta, tunay na siya lamang ang magkakaroon ng pamamagitan ng mahal na propeta. Gayon din na sinabi ng ating mahal na propeta, yung mga hindi ikhlas, hindi tapat ang kanilang pagbanggit ng la ilaha illallah, ay doon sa araw ng paghukom ay hindi sila magkakaroon ng pamamagitan mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat hinihingi ng Propeta Muhammad na sinuman ang mga tapat na nagsabi ng la ilaha illallah ang siya lamang magkakaroon ng pamamagitan mula sa propeta. Kaya alam ng Allah yon kung sino yung nagpakatapat ng pagbanggit at pagsasabuhay ng la ilaha illallah. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay iginagawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tapat na sumasampalataya ang pagpapalan niya sa pamamagitan niya ng kumbaga sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinili niya si Propeta Muhammad upang itanggi at iangat sa dakilang kalagayan. Tulad ng inilalahad sa Quran at may panahong itinatanggi at pinatutunayan sa natatanging pagkakataong may tahasang pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pamamagitan ay walang shirk, kumbaga hindi sila nagtatambal, at ito ay ipinagbawal pa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tapat na sumasampalataya sa tauhid. Ibig sabihin nito, mga kapatid sa pananampalataya at mga sister, na tunay na ang syafa'a ay pahintulutan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang magkakagawa nito. Kaya karapat dapat sa atin bilang isang mananampalataya ang
pagsunod sa mga katuruan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tunay na pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kung hindi pa hintulutan ng Allah ang sinuman para gawan niyang tagapamagitan o gawin niyang tagapamagitan para sa atin sa araw ng paghukom, gayon din dito sa mundo ay hindi ito mangyayari. Gayon din na ang pagsunod sa mga itinuturo ng mga ulama, ng mga ustad, ng mga scholar na naayon lamang sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga itinuturo, pagiging malapit sa kanila, o di kaya ay kaibiganin sila upang sa ganun ay sa araw ng paghukom ay magkaroon tayo ng tagapamagitan sa kanila, mula sa kanila, kapag ito ay pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siguro hanggang dito na lamang muna ang ating tatalakayin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.